Lamog, literal na pagod at sakit ng katawan. So kasama sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang pagbiyahe kay Lalamove. At kasama rin dyan ang paghatid at pagsundo ko sa aking mga anak. Kaya ngayong umaga, panibagong pagsubok, panibagong responsibilidad. Alas 7 ng umaga, kailangan ng bumiyahe. Dahil sasabak tayo sa mahabang biyahe at matinding traffic. Ihahatid ko ang aking bunso sa kanyang papasukan. Ngayon lalagari ako ng biyahe dahil kailangan ko makabalik bago mag alas 11 dahil ngayon ang first day ng aking panganay sa kanyang papasukang trabaho. Akala ko noon pag natapos na silang mag-aral sa eskwela, tapos na rin ang aking responsibilidad sa paghatid at pagsundo. Mali pala dahil ngayon magsisimula ang panibagong yugto at istorya ng paghatid at sundo ko sa aking mga anak sa kanilang papasukang trabaho. At dahil maaga pa, hahanap muna ako ng biyahe pabalik ng Montalban para meron tayong pang gasolina. Engineer Toledo po. Opo. Engineer Robert pala. Sir, ano exact address ito? Saan yan? Sa may Montalban? Oo sir. Hindi, I mean sir, yung bahay, unit, ano ba? 155. Mismong 155. 155 talaga yung address niya. Sige sir. Okay sir, sige po. Yung payment pala sir doon, no? Sa kanila yung payment? Sige po. Mula Sergeant Esguera, nakakuha rin ako ng 3 booking pabalik ng Montalban. Medyo nag-alanganin na nga ako sa oras kaya nagmamadali na akong bumalik sa aming bahay. So eksaktong alas 11 nang dumating ako. Alam ko kailangan kong mag-adjust at kailangan kong magmadali dahil baka malate siya sa unang araw ng kanyang trabaho dyan sa may UP Town Center. Para talagang endurance ang labanan ngayong araw na to. Masaya pero alam kong magiging mahirap ang magiging bago kong obligasyon at responsibilidad. Need mag-adjust ng oras at magbilis ng konti dahil alanganin na sa oras upang hindi malate ang aking ate sa unang araw niya sa kanyang trabaho. At dahil nga first day niya at wala pa siyang pera, andito si Papa para magbigay ng allowance. Ganyan talaga ang buhay. Parang weather lang. So buti na lang nakuha ko to, no? Jackpot to, no? So pagkatid ko sa aking anak, then dyan sa may UP Town, nakakuha ko ng booking. Yung unang booking is pick up Marikina, medyo malayo nga, 4.8 kilometers. Pero okay lang. Papunta siya ng Parañaque. So 195. So kaya ako naman kinuha yung booking dahil credit. Wala nang laman yung top up ko. Then yun, naghintay ako ng konti diyan sa may riverbank. Medyo actually natagal-tagalan din ng konti. May pumasok. Ito nga yung nakuha natin. Welcome to Imus. Diyan tayo. Lapit na 2 kilometers papunta rito. So address nito Bacoor pero pumasok tayo ng Imus, no. So 353, naka-priority yan, may tip na yan. Pero nagbigay pa uli ng 50 pesos. So after nito hanap na ako ng pabalik ng Diliman. And hopefully makakuha ko, no. So almost ano na, mahigit. So ETA ko dito 2:39. So labas naman ng bunso ko is 5 PM. So yun, sana makakuha ko ng papunta ng Diliman para medyo maganda-ganda yung biyahe natin ngayong araw na to. So yun na, that's it muna. Yun, biyahe ni Motolex. So dito na ako sa may Sergeant Esguera para magsundo ng aking anak. So dapat malilate ako rito sa pagsundo sa kanya. Ang problema, maaga akong uwi niya ngayon alas 5. Kaya ang ginawa ko, so yan alas 5 na. So alas 5 na pero mayroon pa akong 2 ongoing na booking papuntang Bahay Toro saka Kaligayahan. So galing pare siya ng Imus.
So ang mangyayari nito, hintayin ko muna yung anak ko, sunduin ko, then siya ko to i-drop. So yung isa muna unahin ko dahil malapit, papunta ng Bahay Toro. Wala rito 6 kilometers. Medyo pagod na. Ay, sakit sa katawan. Medyo kasakit na ang katawan. A few moments later. Put na. Tara. Ay. Okay na? Dito na. Top traffic. Ba yan? So yun, binigyan tayo ng 320. So 257 lang to. Alright. So yun, approaching na ako sa bahay sa Summit. Siyempre, ETA ko 7:05. So siyempre sakay ko ngayon yung aking bunso na sinundo ko dyan sa may Quezon Ave, dyan sa may High Top. Dahil kanina umalis kami ng 7 AM ng maaga. So almost 12 hours na ako sa kalsada, no? So literal na pagod, lamog. Siyempre nung hinatid ko siya after nun, bumiyahe ako ng the one and only Lalamove. So 7 PM, medyo pagod na, medyo lamog na, pero ganun talaga ang buhay. So after nito, siguro papahinga lang ako ng mga ilang minuto. Need ko uling lumabas. Literal. So kung may makombiyahe, di biyahe. Pero lalabas uli ako para sunduin yung aking ate, dahil ang out niya is 9 PM diyan sa may Katipunan sa UP Town. So diyan siya nagwo-work, kaya hindi pa tapos ang laban. So 7 PM, 9 PM ang labas niya. Siguro mga 8 alis ako rito. Dahil yung biyahe is kulang-kulang 1 hour, depende sa traffic. So yun, pagdating na ba sa ating kinita, so kanina, mula kaninang 7 AM na ako'y bumiyahe. So yun, nakapitong booking ako. So 7 booking na yan, yung 4 dyan long ride. So nakarating ako kanina ng Imos sa Bacoor. Kagandahan lang yung Imos, nakakuha ako ng pabalik dito sa Quezon City, 2, kaya medyo ginabi. So yung istorya, 7 rides, talaga namang solid. Pagod, literal na lamog dahil sa sakit ng katawan. Alright, nakarating din. Ang anak kong laki ng problema sa papa. Sabi mo, timpla ako kape. Ay, shit. Pagod. A few moments later. Yun na. Ano? Ha? Kumusta? Kumusta trabaho? Okay lang? Kaya? Parang haggard ka na ka. Ay, nako, kawawa. Tagal yung salamin mo. Sa wakas,
Nagtrabaho rin yung anak ko. Nagtrabaho din. Ano yung bag mo? Dito na sa ano? Ano yung bag mo? Rin, dito na yan. Para di ka na mahirapan. Sa wakas, Lord. Tuloy-tuloy mo naman yan, please. Tara, nak. Ay, ay, ay. Okay na? Alright, so yon. Dahil na pa uwi. So medyo pagod si Alexander. Ano, nak? Sa'yo mo, nak? Kalak. Wala na dyan, sarado na dyan. Hanggang 8:45 lang dyan. Commonwealth tayo. So yun, medyo pagod, pero sulit naman, no? So yun na. So dito nagtatapos ang aking story of the day. Lamog, literal na pagod at masakit ang katawan, at ang mala-endurance na biyahe sa araw-araw sa biyahe ni Lalamove. Let's go. Peace. Someday they will appreciate.